Welcome back po sa Usapang Online at iba pa. Ito pong muli si Laila at pag-usapan po natin ngayong araw ang tungkol sa SSS Maternity Benefit. Ano ang maternity benefit? Sa mga ka-online, ito po ay programa ni SSS na naglalayon po na mabigyan ng daily cash allowance sa mga member na babae na natigil po sa pagtatrabaho gawa po ng kanilang pagbubuntis or sila po ay nanganak o kaya naman po sila po ay nagkaroon ng miscarriage or nakunan or nagkaroon po ng termination of pregnancy. Paano ba maging eligible or ano ba ang qualifying conditions ng maternity benefit? Mga ka-online, ito po yung qualifying conditions ni SSS about maternity benefit. So una po, dapat ay SSS member ka, employed or self-employed po. So pangalawa po, kailangan po na nakapaghulog ka ng at least 3 buwan na contributions bago ang semester ng panganganak o miscarriage. So sa susunod pong slide ay explain ko pa po ito. And then pangatlo po, kung kayo po ay employed, dapat po ma-notify nyo si employer nyo ng inyong pagbubuntis. So sa kanila po kayo magpapasa ng MAT-1 form nyo and then yung employer nyo po ang papasa ng form in behalf of you sa SSS. So, lahat na po ito ay via online. So, pang-apat po, mga ka-online, kung kayo po ay not employed, ay kailangan ma-notify nyo pa rin po sa SSS. And this is via online po ang pagpapasa ng MAT-1. So, same din po ito sa mga separated from your employment. Ay kailangan ma-notify nyo po sa SSS tungkol po sa inyong pagbubuntis. So, kailangan nyo rin po ng Certificate of Non-Cash Advance na katunayan po na hindi nag-advance si previous employer ninyo about your maternity benefit. And then, kailangan nyo rin po ng L1501 form or signature specimen card. And then, if your company po was closed due to strike within 6 months before you give birth, kailangan nyo po ng Certificate of Company's Closure from DOLE about pending labor case. Anong mga buwan po ba ang dapat hulugan bago ang panganganak? So bago po natin sagutin yung tanong ay alamin po muna natin mga ka-online yung month of contingency pati na rin po yung semester of contingency. So yung contingency po, ito po yung term about pregnancy ni SSS kung saan po ito po yung ating kabuwanan sa panganganak o kailan mo po ine-expect na ikaw ay manganganak. So, determine po muna natin mga ka-online yung month of contingency. So, ang isang taon po ay hinati po sa 4 na quarters as you can see po sa ating screen. Sa unang quarter po, meron po tayong January, February, and March. So, yung example po natin year ay this year po, 2022. Sa second quarter po, meron po tayong April, May, and June. Sa third quarter po, meron po tayong July, August, and September. Sa fourth quarter po, meron po tayong October, November, and December. So, alamin po muna natin yung semester of contingency para po malaman din natin kung ilan ba ang dapat nating ihulog or ano-anong mga buwan ang dapat nating hulugan. So, for example po, kayo po ay manganganak sa buwan na ito, April, May, or June. So, umurong lang po kayo ng isang quarter. Yung previous quarter po ay January, February, and March of this year. So, ang first semester of contingency po ay mula sa month ng January, February, March, April, May, and June. Kung halimbawa naman po, ikaw ay manganganak sa mga buwan na ito, July, August, or September, umatras ka po ulit ng isang quarter which is April, May, and June. So, ang second semester of contingency po ay mula April, May, June, July, August, and September. At kung manganganak ka po sa mga buwan na ito, October, November, or December, so, umatras ka po ulit ng isa pang quarter para makuha po yung semester of contingency. So, July, August, September, October, November, and December, ito po ang third semester of contingency.
At kung ikaw naman po ay manganganak mula sa mga buwan na ito, January, February, or March ng 2023, umatras ka po ulit ng isang quarter, which is October, November, and December. So, ang fourth semester of contingency po ay mula October, November, December, January, February, and March po ng 2023. Mga ka-online, just to give you an example po, kung ang inyo pong kabuwanan ay November 2022, ang inyo pong month of contingency ay October, November, and December 2022, or ang last quarter po of this year. And then, ang semester of contingency nyo po ay mula July, August, September, October, November, and December. So, kanina po sabi ko sa inyo, mag-uurong po kayo ng isang quarter para malaman po ninyo ang inyo pong semester of contingency. So, kung November po kayo manganganak or this month, so yung previous quarter po ay July, August, and September. So, basically po, July to December ang inyong semester of contingency. Ngayon naman po ay umurong po kayo ng isang buwan mula po doon sa umpisa ng semester of contingency ninyo or the month of July. So, June po, which is June 2022, urong po tayo ng 12 months. So, makukuha po natin yung month ng July 2021 to June 2022. So, dapat po dito sa 12 months nito, ay kailangan at least 3 months ay nakapag-contribute po kayo sa SSS para ma-qualify po sa maternity benefit. Ngayon po na nalaman mo na ang month of contingency, pati na rin po ang semester of contingency at eligible ka po na makapag-apply ng maternity benefit, paano nga ba mag-apply ng maternity benefit? So for employed po, una, dapat sagutan po ang MAT-1 form kasama ng ultrasound report na may EDD o buwan ng panganganak or any medical records na katunayan na buntis po kayo. So, kailangan din po ng valid IDs, 2 valid IDs, and ang iba pong requirements na kakailanganin ay depende po sa inyong employer kung ano pa po ang hihingin nila. Para naman po makapag-apply ng MAT-2 for employed po, kailangan po ng accomplished MAT-2 form and then medical records ng proof of child's birth, fetal death certificate, or medical records po kung na-miscarriage. 2 valid IDs po at iba pa pong requirements depende po sa inyong employer. Kapag napasa nyo na po itong lahat, ang inyong employer po ang magbibigay sa inyo ng cash advance for maternity benefit. Paano naman po mag-file ng maternity benefit kung ikaw po ay unemployed, self-employed, or voluntary member ni SSS? So, ganun pa rin po, mag-i-enroll po muna ng disbursement account bago po sagutan ang maternity benefit application via online. And for MAT-2 po, maglalagay lang po kayo ng proof of child's birth, fetal death certificate, or medical records po kung na-miscarriage. Magkano naman po ang amount of benefit? So, the amount of the member's daily maternity benefit allowance is equivalent po to the average daily salary credit. So, ang kanya pong average daily salary credit equals po sa average monthly salary credit divided by 180 po. So, ita-times po ito sa 60 days for miscarriage, emergency termination of pregnancy. Yun po ang magiging benefit ninyo. 105 days naman po for live childbirth, for normal or cesarean section delivery. Tapos po 120 days naman po ang makukuha for solo parent under RA 8972 or Solo Parents Welfare Act of 2000. And then 105 days po plus 15 days po yon. And then ngayon po, regardless of frequency of pregnancy, ay maaari pong mag-apply ang babaeng member ni SSS as long po na na-meet ang qualifying conditions.
That's all for today po mga ka-online. You can comment down below po ang inyong pong mga katanungan or experiences about sa maternity benefit. Kung kayo naman po ay may mga comments and suggestions, you can comment down below. At kung may topic po kayo na gusto nyong i-review or gawan po natin ng video, you can comment down below. At palambing naman po kung nakarating ka sa dulo ng video na to at nagustuhan mo po ito, pwede nyo pong i-like, i-share at mag-subscribe po sa aking channel para tuloy-tuloy po tayong makapaggawa pa po ng mga videos. Hanggang sa muli po, thanks for watching!